Aming dakilang Ama na kami nga po ay namamagitan para sa bansa po namin. Lord, sa oras na ito, patuloy po namin hinihiling sa inyo ang iyong kahabagan. Lord, ang iyong pong biyaya. Panginoon, sa iyong pagkilos. Lord, sa kabuuan po ng aming bansa. Panginoon, na umaharap, Panginoon, muli, Panginoon, sa krisis. Lord God, katulad ng mga nagdaang mga panahon, Panginoon, aming dalangin po, Ama, ang iyong paghawak, Panginoon, sa mga buhay, Panginoon, na aming pong inihalal ng mga tagapanguna, Panginoon, sa bansang ito, magmula sa aming Pangulo, sa aming mga senador, sa aming mga congressman, Lord, maging sa mga mambabatas, Panginoon, sa aming pong bansa. Aming dakilang Ama, aming pong hinihiling, Lord, ang iyong pong pangungusap sa kanila, Panginoon, sa oras na ito. Lord, ang pangungusap niyo po na hayaan ang iyong pag-ibig, Panginoon, ang siya pong mamayani, Panginoon, sa gitna, Panginoon, ng anumang pagtatalo-talo, anumang pagkakabahabahagi, Panginoon, sa oras na ito, ng iyong pag-ibig, Panginoon. Lord, at siya po, Panginoon, na kanilang maranasan, una po sa lahat, Lord, upang sa gayon, Panginoon, ito po, Panginoon, ang dumaloy sa bawat isa sa kanila. Maranasan nila, Lord, ang iyong pagmamahal, Panginoon, mabuksan ang kanilang mga kaisipan, Lord, ang kanilang mga puso, Panginoon, sa inyo, at maranasan nila ang iyong dakilang pagmamahal, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord, ang iyong biyaya, Lord, at makalalakad po sila, Lord, makapagsalita sila, makapamuhay sila, Panginoon, ng ayon po sa iyong kalooban. Aming dakilang Ama, wala pong iba na maari po na magtaas ng bansang ito kundi po kayo, Panginoon. Hindi po kung sino man, hindi po kung anumang political party, Lord God. Ama, inaasahan po namin na kayo ang pumirang sa bansang ito upang mangyari sa amin ang iyong magandang plano, Panginoon. At anuman, Panginoon, ang pagpigil ng kaaway, Lord, sa mga oras na ito, anuman ang ginagawa niya po, Panginoon, ng paggugulo, Panginoon, lalo na po sa Senado, sa Kongreso, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, amin pong tinatalian, Panginoon, ang mga kamay ng kaaway, Panginoon, upang hindi siya makapanggulo, Lord God, at makagamit ng kanyang mga instrumento, Panginoon, ng kanyang paghahari, Panginoon, sa bansa po namin. Panginoon, sa mga oras na ito, Lord God, namin tinatayuan, Panginoon, ang pagkatawag niyo sa amin, Lord God, na para ang iyong kaharian, Panginoon, ay maitatag dito sa lupa, Lord God, kagaya ng sa kalangitan. Bilang iyong mga anak, Panginoon, hindi kami, Panginoon, pumapayag, Lord God, na ang aming bansa, Lord, na kung saan mo kami inilagay, Lord, ay pagharian ng kadiliman, pagharian, Panginoon, ng kaaway. Sa halip, Panginoon, bilang mga anak niyo, Panginoon, kami, Panginoon, ay itinatayo niyo, Panginoon, sa bansang ito, upang ang bansang ito, Panginoon, ay maging isang bansa, Panginoon, na may takot sa inyo, isang bansa, Ama, na namumuhay, Lord, ayon sa iyong kalooban, isang bansa na nagmamahal sa isang Diyos, Lord, na lumikha sa amin, sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa isang Diyos na higit pa sa kanino man, sa isang Diyos, Panginoon, na higit sa kanino mang Diyos, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Lord God, bilang yung mga anak, Panginoon, patuloy niyo kaming pagliwanagin po sa bansang ito. Ama, anuman po ang pinagkatiwala niyo sa amin, Lord God, sa aming buhay, sa aming impluensya. Lord God, hayaan niyo po na magliwanag po kami, Panginoon, sama-sama, Panginoon, sa bansang ito. Upang ang kadiliman, Lord, sa bansang ito ay patuloy na magapi, Lord God, at ang kadiliman, ang paghahari ng kaaway, Panginoon, ay aming maitaboy, Panginoon, sa aming pong bansa. Lord, marami pong salamat dahil anuman po ang aming pinagdadaanan ngayon, kami, Panginoon, ay humahawak, Panginoon, sa iyong mga pangako, Lord God, at nagtitiwala, Panginoon, at nadadalahin niyo ang kabuuan ng aming bansa, Lord, ayon sa iyong panukala, Panginoon, sa bansa po namin, na ang bansang ito, Panginoon, ay gagamitin niyo, Panginoon, hindi lamang sa bansa namin, kundi sa mga karatig bansa po namin, Lord God, at ang bansang ito, Panginoon, ay pagpapalain po ninyo, Panginoon, ang bansang ito, Panginoon, ay lilingapin po ninyo, Panginoon, upang maitaas ang iyong pangalan, Lord, sa mga bansa na nakapaligid po sa amin. Kaya salamat po, Ama, sa dakilang plano niyo po sa amin, Panginoon, na bagamat ngayon, Panginoon, ay meron po kami, Panginoon, na nararanasan na paghadlang, Lord,
at pagpigil, Panginoon, magmula po sa kaaway, Lord. Pero nagtitiwala po kami, Ama, na malalampasan po namin ito, Panginoon, lalo na kung kami na yung mga anak, Lord, nagtatawag sa inyo, maninikluhod, Lord, at mamamagitan, Panginoon, at magliliwanag sa bansang ito para mangyari ang iyong kalooban, Panginoon, sa aming pong bansa. Lord, marami pong salamat. Salamat po ng marami dahil ang bansang ito ay binigay niyo sa amin, Panginoon, upang aming tirahan, Lord, at upang naranasan ang magandang buhay na ninanais niyo sa amin, upang ang iyong kasaganaan, Panginoon, Lord, para sa iyong mga anak na yung ninanais, Lord, ay maranasan po namin, Panginoon, sa bansang ito, Ama. Kaya, Ama, salamat po ng marami. May mga anak ka po ngayon, Panginoon, na inilagay niyo po sa mga posisyon. Dalangin po namin na kayo po kumatag po sa kanila, Panginoon, at ilagay niyo po, Ama, ang iyong kalooban, Lord, sa kanilang mga puso, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Hindi po, Ama, ang mga personal, Lord, na kagustuhan, hindi, Panginoon, ang mga personal, Panginoon, na pagtataas, Panginoon, ng kanilang sarili, Panginoon, sa halip, Panginoon, ang naisin niyo, Panginoon, ang siya pong makuha, Panginoon, ng ipong mga anak, Lord, sa oras na ito, Panginoon. Titiwala po kami, Ama, na may mga anak po kayo na yung kinatagpo na, Panginoon, na nasa mga posisyon po ngayon sa aming pong bansa. Kaya, Lord, umaasa po kami sa patuloy na pagkilos at paghahari sa buhay po nila at paggamit sa kanila, Panginoon, sa mga oras na ito. Kami po, Ama, ng iyong mga anak, Lord God, patuloy niyo kaming samahan, Lord, buksan ang aming mga puso at isipan, Panginoon, sa mga ginagawa niyo po sa aming bansa, Lord, at maunawaan po namin ang iyong pagkilos, maunawaan po namin ang iyong kalooban, Lord God, at tayuan po namin kung ano ang tama, ano po ang ayon sa iyong kalooban, ano ang ayon sa iyong mga salita, Panginoon, sa mga oras na ito. At maging instrumento po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Lord, na daluyan ang iyong pagmamahal, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Hindi po pamamaraan ng pagsira, hindi po ang pamamaraan, Lord God, ng pagkawasak, Lord, hindi po ang pamamaraan ng kaaway, Panginoon, na dumaloy sa buhay ng bawat isa sa amin. Kundi ang pamamaraan niyo, Ama, ang pagbuo, ang pagpapatatag, Lord, ang pagmamahal, Panginoon, ang katotohanan, Lord God, na nagmumula po sa inyo. Ama, salamat po. Pagpalain niyo ang bawat isa sa amin, Lord, sa aming pamumuhay. Panginoon, bilang yung mga anak, Lord, samahan niyo po kami, Panginoon, natulungan niyo po kami kahit sa aming mga personal, Panginoon, na hinaharap, Lord, ng mga hamon ng aming mga buhay. Panginoon, hindi man ito national issues, Lord, kahit yung mga issue po namin, Panginoon, sa aming mga tahanan, Lord, sa aming mga komunidad, sa aming mga personal, Panginoon, na buhay, dalangin po namin ang mga patuloy na pagsama sa amin, Lord, bilang iyo po mga anak, at hayaan niyo po na maranasan po namin, Lord God, ang pagtayo at paninindigan, Panginoon, sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, na namumuhay kami, Panginoon, sa iyong pagmamahal, Panginoon, at nagiging daluyan, Panginoon, yung pagmamahal, Panginoon, sa oras na ito. Marami po salamat ay sa aming pagkatiwala sa iyo ang mga aming bansa, Lord, at sa mga susunod na araw, Lord, hayaan mo po na makita po namin ang iyong mga kamay, Lord, sa bansang ito, Panginoon, na binigay niyo po sa amin. Ang bansang ito, Ama, na ninanais niyo po na maging instrumento niyo, Panginoon, mangyari ang iyong kalooban. Lord, ang pag-abot sa mga mahihirap na aming kababayan, ang mga tao, Lord, sa bansa namin. Lord God, na naghahanap, Panginoon, ng kagandahan ng buhay, Panginoon, sa bansang ito. Lord God, dalangin po namin, Lord, na magkaroon po, Ama, ng mga anak po ninyo, na gagamitin yung instrumento, Lord, para abutin, Lord God, ang mga kababayan namin na naghihirap, Lord. Ang mga kababayan namin, Lord, nanliligaw. Ang mga kababayan namin, Lord, na alipin, Panginoon, ng kadiliman, alipin ng kasalanan, alipin ng kaaway. Ama, kahabagan niyo po ang bansang ito. Kahabagan niyo kami, Ama. Ama, kahabagan niyo kami. Buksan niyo, Lord, ang puso, mga isipan namin, ng iyong po mga anak sa bansang ito, Ama. Sa iyong pagkilos, Lord, sa iyong paghahari, Panginoon, sa bansang ito. Sana, Lord, patuloy na kayong maranasan ng iyong pagsama
Panginoon, sa bansang ito. Ang iyong paghahari, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming mga sambahayan. Sana, Lord, patuloy namin maranasan ang iyong habag, ang iyong presensya, Panginoon, sa bansang ito. Huwag niyong susukuan, Lord, ang aming bansa. Huwag niyong susukuan, Lord, ang bansa namin. Sa panahon ng kaguluhan po, hayaan niyo po kami na ibang anak. Maging panahon ito ng aming pag-iyak sa inyo, Lord. Makita namin ang tunay na nangyayari, Lord, sa aming pong bansa. For righteousness and justice, Lord, for our country. The foundation of your throne, Lord. Righteousness and justice, Lord. Thank you, Lord. Thank you. You're a righteous God. You're a righteous judge, Lord. But first of all, Lord, behind every human being, every human agent is a spirit, is a deceiving spirit, Lord. So we first bind those spirits, Lord. We first bind those spirits, Father. We first bind the accusers. We first bind the illegal rulers, Lord, of this nation, Lord God. We first bind the illegal rulers of this nation. And we proclaim that Jesus is Lord in this nation. That Jesus owns this nation. That this nation belongs to God. That this nation is a Christian nation. A true Christian nation, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you, Father.
Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Lord, we thank you, Lord. Salamat po sa patuloy na gagawin niyo sa aming bansa. Lord, sa aming mga tagapanguna. At ganoon din po sa aming mga buhay. Panginoon, marami pong salamat, Ama. Purihin ka nga po. Sa iyo po pinakamataas na papuri. Ito po ang aming samot panalangin. Sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Good morning. Maganda umaga. Pakibati naman yung katabi mo ng good morning. So patuloy nating isama sa pananalangin natin, yung bansa natin. If you really love this country, mahal nyo ba ang bansa natin? Tanong yung mga katabi mo, mahal mo ba ang bansa natin? You know, a nation is an inheritance from the Lord. And our nation is our inheritance. It is our inheritance. Ito yung binigay sa atin ng Panginoon para makapamuhay tayo dito ng ayon sa kanyang kalooban. So pag may nangyayari na hindi maganda sa isang bansa, siyempre napipigilan. No? Naghahari ang kaaway sa bansa natin. So kailangan natin idulog sa ating Panginoon. Wala na tayong masumbungan no? Sumbong natin sa Diyos. Kahit tayong sumbungan ng bayan, may issue rin no? Kaya wala talaga tayong susumbungan. No? Susumbungan lang natin yung Diyos natin. No? So, probably it's time no, to restart. The Lord is pushing that, the button for restart for our nation. So, kailangan na ng bansa natin. Nasanay na tayo sa mali. Nasanay na tayo sa mali. Nagbibiyahe kami ng mga pastor papuntang Mindoro. Kukwentuhan kami tungkol sa bansa natin. Para maggrabe na, di ba? Parang wala nang kinikilalang batas. May mga kanya-kanya ng paninindigan, paniniwala. Nahati tayo. Sabi ko sa kanila, alam nyo kasi dumating na tayo doon sa peak, yung pinakadulo kasi. Sabi nila, ano yung peak? Sorry, pinakadulo. Kasi yung pinakadulo niyan, binuran na natin ng Diyos. We have cursed God. Once we have cursed God, everything can follow. Wala nang rule, wala nang rule, wala nang tayong susundin, no? Kasi kahit yung Diyos, namura mo na no? Pag namura mo na yung Diyos, sinumpa mo na yung Diyos, namura mo na siya, chaos na yan. No? And the only way for that to be restored no, is, we also reach that peak of judgment. No? The peak of judgment. So, doon tayo papunta that peak of judgment that we can experience. When we experience that peak of judgment, what will be the result? Repentance. So the nation is, there is a cry of the nation to repent. No? So hindi hilaw na repentance, no? Hindi program, hindi activity. So kailangan maramdaman ng bawat buhay, ng bawat pamilya ng Pilipino. Now, when you bring the battle in our homes, no, then we can feel the battle. Unless yung labanan kasi hindi dumating sa bahay mo, hindi mo mararamdaman. No? So, the peak of the judgment will come to our homes. No? Katulad ng pandemic, di ba? Kaya ramdam na ramdam natin yung pandemic kasi ni-lockdown tayo. Hindi tayo makalis ng mga bahay natin. So, dinala yung labanan sa bahay natin. Pero paano pa natin naramdaman lalo? Pag yung isang kapamilya mo nagkaroon ng COVID, di ba? Saka mo masasabi na, ay, totoo pala yung laban. Totoo pala yung digmaan, di ba? Na kasali tayo. So, in this battle, the battle is towards our homes.
So, kaya kamusta yung pamilya mo, kapatid? Tanongin mo yung katabi mo, kamusta yung pamilya mo, kapatid? No? Doon mo mararamdaman yung totoong labanan. Ano? Pagka dumating na sa pintuan ng bahay mo yung labanan. So, that's the real battle. No? The real battle will start when we are experiencing it in our homes. Pero kung ang tahanan natin, di ba, hindi apektado. So, ang tahanan natin, di ba, parang business as usual. No? So, we will not have the burden for the nation. We will not see the real, the real situation of our nation. So I think God is bringing the battle in our homes, no? In our homes. So if there will be scarcity, because of corruption, there will be issues, that will affect our homes. So then magsisimula na tayo manalangin talaga, di ba? Magsisimula na talaga tayong dumulog sa ating Panginoon. Amen. So, I think ang pamilya pa rin, no? Ang isa, no, na napakahalaga, no, na ating tinitingnan, binabantayan. Remember by the way, this is not my message, pero ito na yung sundan ko. The book of Exodus, di ba? Noong ang mga Israelita ay pinapaalis ng Panginoon mula Egypt. Di ba, nagkaroon ng mga sumpa? Okay. Ano yung huling sumpa? Mamamatay yung mga panganay na lalaki, na anak, di ba? Mamamatay. Kahit hayop, kahit tao. Anong ginawa ng Diyos? Yung mga anak niya, anong ginawa ng Diyos sa kanyang mga anak? Nagpapahid ng dugo, no? Doon sa hamba ng kanilang mga pintuan. Bakit? Para yung papatay, no, ay lalampasan ng lahat, no, ng tahanan. Lahat ng tahanan, pamilya, no, na may pahid ng dugo. So that's the significance of a family, no? Na makikita natin in the Bible. Ng pamilya, no, nandoon sa istorya natin, no, bilang mga tao, no, especially bilang mga anak ng Diyos. One time, we were sharing, si Pastor Nate yung nag-share, meron daw isang na-convert somewhere in North Luzon, no, na dating nasa, ang tawag natin doon, hindi naman siya, dating warlock, no? So, involved siya sa witchcraft, no? Sabi niya, sinisira nila ang mga tahanan ng mga Kristiyano. Isa yun sa intensyon, no, ng mga taong nasa kadiliman. Especially, no, ang mga tahanan ng mga Kristiyano. At ang sinabi niya, nagte-testify siya kasi ngayon pastor na siya eh. Kasi sinabi niya, pag pumupunta sila sa bahay, by the way, hindi literal na physical na punta sila na bahay. No? So, umaalis sila sa katawan nila, di ba, lumilipad sila para madali natin paunawaan. No? At pinupuntahan nila yung mga tahanan natin. No? Binibisita yung mga tahanan natin. At sinisira ang mga tahanan ng mga Kristiyano. Pero sabi niya, meron kaming mga tahanan na hindi namin masira. Hindi namin mawasak, no, yung pamilya. Sino yung mga tahanan ng mga Kristiyano? Hindi common Kristiyano ka, hindi ka kaya sirain. No? Pero may mga bahay ng Kristiyano, tahanan ng mga Kristiyano, pamilya ng Kristiyano na hindi nila mawasak. Una-una sabi nila, yung mga Kristiyano na nagpe-pray. Yung mga pamilya na nagpe-pray. No? Kasi iba daw talaga yung kapangyarihan ng mga pamilya na nagpe-pray. No? At sabi niya, meron pang pangalawa. Ito maganda ma-exercise natin, not only in our prayer meetings, no? Pero sabi niya, yung mga pamilya na nagko-communion, nag-appropriate ng blood ng ating Panginoon. Kasi, di ba, the power is in the blood of our Lord. So, yung mga pamilya daw na nagko-communion, so the communion element signifying the body and the blood of our Lord, hindi daw nila kayang sirain yung mga pamilya na yan. Grabe daw yung presensya ng Diyos, no, sa mga tahanan ng mga Kristiyano na nagpe-pray at saka nagko-communion, no, nagsama-sama. So, galing yon sa isang nandoon sa dating mundo nila, no? Mundo ng kadiliman, no, na ang misyon ay sirain ang buhay ng mga Kristiyano.
ang mga tahanan ng mga Kristiyano. So, inaatake nila tayo na hindi natin alam. No? Na gusto nila na wasakin yung ating mga pamilya. Naalala niyo si Nehemiah? Si Nehemiah na while rebuilding the wall of Jerusalem. Di ba, may pagkakataon na hindi naman lahat, pero marami sa kanila, nilagay ni Jeremiah in front of their own homes while building the wall. Sabihin, tahanan mo, ikaw ang gumawa doon sa harapan na bakod, no? Na gagawin nila, no? Ginagawa nila to protect the whole Jerusalem, no? Against the enemy, di ba? So, ang ginawa ni Nehemiah is a good strategy. Siyempre, mahal mo yung pamilya mo, babantayan mo yung pamilya mo, ikaw ang gumawa ng bakod sa tapat ng pamilya mo. So, inassign na yung iba, no? Especially, I think if my memory is correct, no, especially the Levites, no, and some of the leaders, no, during that time, but particularly the Levites, no. So sila yung gumagawa ng kanilang pader sa harapan mismo ng kanilang bahay, no, sa kanilang bahay. So the family, no, is very important, no, it's very significant. Kasi ito yung unang institusyon, no, na kung saan tayo sinilang, no, saan tayo lumalaki, binabalikan natin na araw-araw, di ba? At kung saan tayo dapat hinuhubog, no, saan tayo tinuturuan. No? Ang mga paaralan ay suporta na lang para dito. No? Lalo na para sa mga Hudyo. No? Ang mga paaralan ay secondary. The first home, the first school, no, is their homes. So kung ano yung natututunan ng mga bata sa pamagitan ng mga magulang, no, yun ang pundasyon ng mga bata. Kaya nilang palayain yung anak nila, no? Papuntahin kung saan, no? Pag-aralin kung saan, dahil alam nila na naibigay nila yung pundasyon sa kanilang mga anak. So, ganun kahalaga yung pamilya. No? So, ang Diyos, no, pinoprotektahan niya yung bawat pamilya natin, concern ng Diyos sa bawat pamilya natin. So, kamusta yung pamilya natin? No? So, tanongin mo nga yung katabi mo, kapatid, kamusta ang pamilya mo? Kamusta yung pamilya natin? You know, in Acts chapter 16, sige, punta natin Acts chapter 16. There is a view that salvation is through family. It's not only individuals, no? But it is through a family. Of course, pag yung doctrine na natin, galing tayo masyado sa West, no? Masyadong individualized, di ba? Parang individualistic. Parang hinihiwalay natin, pinapaghiwa-hiwalay natin, fragmented yung theology natin. No? No, pag nakakilala ang isang tao sa Panginoon, no, parang hindi involved yung kanyang family. No? Hindi nakasali. Pero dahil nakita natin from Exodus, no, yung ginawa ni Moses sa mga pamilya, no, ng Israelita na iniligtas, no? And then si Jesus Christ, no, namatay sa atin, no, para mabayaran ang ating mga kasalanan. Now, there is an example in the book of Acts, no, pertaining a family, no, na nagtiwala sa ating Panginoon. Sige pa. Tingnan, bubukas ako ng Bible ko. Kasi may highlight yung Bible ko. Acts 16. Okay, verse 25. Let's start in verse 25. Acts 16, verse 25. Meron ba tayong Tagalog para hindi ko na tatagalogin? Acts 16:25. Yan. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno at nakikinig naman ng ibang mga bilanggo. So nasa bilanggoan si Pablo, si Paul, no, at si Silas. Okay, so sila daw ay nanalangin na, umawit ng himno, so nakikinig naman yung ibang mga bilanggo. Next verse.
Walang ano-ano'y lumindol ng malakas. By the way, kalilindol lang sa Albay. 5.6, 5.4. Katulad ng lindol, pagka hindi tayo ang nilindol, parang it's okay, parang doesn't matter, Pero pag ikaw yung nilindol, so dama mo yun, ramdam mo yun, di ba? Malaking malaking issue sa iyo yun. So pero kaya nga yung pag sa bahay natin ang may problema, so malaking bagay na yun, pag bahay natin ang may problema. So lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. So sa lakas, biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. So grabe yung lindol. Diba? So sobrang lakas, bumakas ang pinto, nakalag na yung mga tali. Sa lakas. So next. Nagising ang bantay ng bilangguan at nang makita niyang bukas ang mga pinto, inakala niyang nakatakas ang mga bilanggo. So dahil dito'y binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana. Siyempre, siya yung bantay, So siya yung mananagot. So yun talagang gagawin sa kanya. Pag natakasan ka ng bihag, ng bilanggo, papatayin yung sundalo na naka-duty. Okay? So gagawin niya, unahan niya na. Papatayin niya na yung sarili niya. So magpapakamatay na sana siya. Next. Ngunit sumigaw si Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili, narito kaming lahat. So sabi niya doon sa bantay, so narito kami, so huwag ka magpakamatay. Next. Humingi ng ilaw ang bantay. So kaya pala, hindi niya kita kung may tao pa. So patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni na Pablo at Silas. Okay. So next. Sila ay inilabas niya at sinabi, so kinuha niya sa bilangguan yung dalawa kasi sila yung kumakanta lang kanina, di ba? Nung sila kumakanta na, delikado rin yung kumakanta, Biglang lumindol. So, Ate Angie, ha? Pag nasa bilangguan lang. So, kaya dinala niya, itong dalawa. Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? So, tinanong niya na, about salvation. Anong dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Ano sagot sa kanya? Sumampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka. Ikaw at ang iyong sambahayan. So ang promise of salvation, yung pangako ng kaligtasan, ay individual. Sabi dito, ikaw at ang iyong sambahayan. Okay, so pag sumampalataya ka, hindi lang ikaw, buong sambahayan mo. Pero may pangyayari ito susunod na gusto natin makita. Sige, sunod natin. At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa Kanya at sa lahat ng nasa Kanyang bahay. So hindi automatic, Sabihin, kailangan din yung mga kasama niya sa bahay, makilala din kung sino si Jesus. So probably, pumunta si Pablo, si Silas, so kasama nitong bantay na ito, ng gwardiya na to, pinangaral nila sa buong pamilya ang kaligtasan. Next verse. Nang gabi rin yun, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat, so sugat ni Pablo at ni Silas, at siya'y nagpabautismo, pati ang buo niyang sambahayan. So ang ganda, di ba? Nagpabautismo sila at ang buong sambahayan. Next. Hanggang verse 34 tayo. Pagkatapos, sila'y sinama niya sa kanyang tahanan. Siguro, pinatawag ang mga pamilya. Baka kasama doon sa lugar ng bilangguan, yung pamilya. Kasi pagkatapos doon, saka sila pumunta sa tahanan. At ipinaghanda ng pagkain. Masayang-masaya ang bantay at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila'y nakakilala sa Diyos. Lahat na sila sa pamamagitan ng bantay. Na nanalig siya, pero sabi ni Paul, manalig ka, manampalataya ka, ikaw at ang buong sambahayan mo ay maliligtas. Pagkatapos doon, si Paul at si Silas, ipinaliwanag nga nila sa buong sambahayan ng kaligtasan. Kung sino si Kristo bilang Panginoon na namatay para tubusin tayo sa ating pagkakasala. At pagkatapos noon,
nagkaroon ng kaligtasan ng kanyang buong sambahayan. Ano daw yung nangyari? Nagkainan sila, no? At masayang-masaya ang bantay, no? Sa kanyang buong sambahayan. May kainan palagi, no? May kainan palagi. So merong kasama sa pagdiriwang, no, yung kainan. So, kaya sa anniversary natin, may kainan din tayo. No? Amen? Amen. So, buong sambahayan. No? Kaya, kumbaga, ikaw na nanalig kay Kristo, ikaw ay may pangako ang Diyos sa iyo na hindi lang ikaw ang maliligtas, ang maaring maligtas. Probably that is the right word. No? Ang maaring maligtas. No? Kundi, dadalahin din ang mabuting balita sa iyong sambahayan, no? Para ang buong sambahayan mo, no, ay maligtas din. Makilala din nila si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kasi kung malakas yung pamilya natin, nadala natin sa Panginoon ang buong pamilya natin, so nagsasama-sama tayo, kabilang yung ating pamilya, no, na nagpapasalamat sa Panginoon, na nagdiriwang sa kaligtasan. So, meron bang bata rito sa kanyang pamilya? Kasi yun yung isang argument. Paano kung merong bata? No? Pwede ba yung maligtas? Basta sabi kasi dito, buong sambahayan. Di ba? Ang nanalig sa ating Panginoon. So probably, no, kung meron man silang maliit pang bata, so sinama na nila. No? Dinesisyonan na nila yung gagawing desisyon ng anak nila sa hinaharap. No? Pero sa pagkakataong ito, ang buong sambahayan ay nakaranas ng kaligtasan. Ng kaligtasan. So, kamusta ang pamilya natin? No? Yung puso natin sa pamilya natin. Mahal ba natin yung pamilya natin? Gusto ba natin yung pamilya natin ay madala rin, no, sa kaligtasan ng ating Panginoong Hesus, no? At yung pamilya natin, no, ay sama-sama, no, na nararanasan yung kagandahang loob ng Diyos, no, na maranasan ng buong sambahayan, di ba, ang pag-iingat ng Diyos, ang pagliligtas ng Diyos, no, at ang kagandahan ng buhay na nais ng Diyos para sa pamilya natin. So, ang pamilya po, no, ang pangunahin, ano, na institusyon ng buhay natin. Di ba, pagka tayo nagkasakit, nagkaroon tayo ng problema, sino unang dumadamay sa atin? Pamilya natin, di ba? Maranasan niyo po yan pagka kayo ay may karamdaman. Di ba? Kung sino yung unang mong pamilya, sino yung pamilya mo, silang unang dadalaw, di ba? Sila yung unang mangangamusta sa iyo. At sila yung mag-aalaga talaga sa iyo. Kaya nga kami ni Mami Che, may pagkakataon dahil wala kaming anak, kung iniisip namin, paano na ipagtanda namin, di ba? Sino yung mag-aalaga sa amin? Sino yung wala kaming anak na, na sila naman yung, di ba, pagka yung mga anak, pinalaki mo, pinag-aral mo na, pinagtrabaho mo na, di ba? Matatag na yung kanilang pamilya, yung mga anak talagang sinusuportan yung kanyang mga magulang. So in our case, parang wala kaming anak, so wala kaming ganong inaasahan, ano? Na meron kaming anak na pinag-aral, na nagtatrabaho na, ano? At susuporta sa akin. Meron ako isang kaibigan na nasa US. No? Nag-adopt sila ng hindi bata. Nag-adopt sila ng high school na, mga high school na. So, yun yung conviction nila kasi nag-alaga sila ng mga bata na walang magulang, no? Parang naging naging foster parent sila. So, yung inalagaan nila ng mga kabataan na magkapatid, no? Magkapatid ata sila, dalawa o tatlo, no? Dalawa. So, in-adopt na rin nila. No? So, kasi kahit mga kabataan na. Nung nakita ko yun, sabi ko, pwede pala yun, no? Kabataan na yung adopt mo. Parang nakalampas ka na doon sa pag-aalaga ng bata. Nakatipid ka na kabataan. Sabi ko, hindi ba pwedeng ang i-adopt namin yung may trabaho na para yung adopt namin, may trabaho na, di okay na. Nagbiro lang ako kasi yung kwentuhan namin nung papunta kami ng Marinduque naman. Kapatid ni Pastor Tim, si Pastor Jonathan yung nag-adopt na kaibigan din natin. So,
ang pamilya po ay napakahalaga, no, sa buhay natin. So, sana tayo bilang kabahagi ng pamilya, no, naisin natin, di ba, yung kaligtasan ng pamilya natin. Panalangin natin yung mga miyembro ng ating sambahayan, no, yung ating, kung tayo anak, yung ating mga magulang, tayo mga magulang, yung ating mga anak, no, na maranasan nila yung kaligtasan ng buong sambahayan. At sama-sama, yung pamilya, matutong lumapit sa Diyos, matutong manalangin ng sama-sama. Meron ba kayong panalangin ng sama-sama bilang pamilya, no, na dumudulog sa ating Panginoon? No, ang ating bansa ay binubuo ng mga pamilya. Kung ang mga pamilya na kinabibilangan ng mga namumuno sa bansa natin, no, ay maayos na pamilya, di ba? Magbubunga ito ng maayos na mga tagapanguna. So pamilya pa rin no, ang babalikan po natin. So sa ating pamilya tayo nahuhubog, sa pamilya rin tayo nagbabahagi, no? Dahil gusto natin ang buong sambahayan natin, no, ay maging maayos, no? Ang buong sambahayan natin ay makasunod, no, sa kalooban ng ating Panginoon. So kung meron pa tayong miyembro ng pamilya na hindi pa nakakilala sa Panginoon, ipanalangin natin, diba? Na makakilala siya, no? Madala din natin sa Panginoon. Pwede ba yun? Sige, tayo lahat. Pwede ba tayo maggrupo by family? Kung nandito yung family mo, no? Pwede ka ba lumapit sa iyong pamilya? At idudulog natin sa Panginoon, no, ang ating mga sambahayan ngayong umaga, sa ating pananalangin uli. Kung wala po yung pamilya po ninyo, yung spiritual na pamilya ninyo ang inyo munang makasama ngayon. No? Meron namang sinabi ang Panginoong Jesus, no, na ang kanyang pamilya ay yung sumusunod, gumagawa, no, ng kalooban ng Diyos. So, yun ang kanyang tatay. Yun ang kanyang nanay, no? At kanyang mga kapatid. So, merong mas mataas kuminsan, ano? Pagdating sa spiritual. Okay, so tayo, bumilog tayo, kasama yung pamilya natin, hawak-hawak tayo na kamay. So yung kanyang spiritual family, no? Kung wala yung inyong biological family, no, na narito ngayon, so we can gather, no, as a family, still as a family. Pwede mo tayo magkapit-kapit ng kamay, no, bilang isang pamilya. At i-represent natin ngayong umaga yung family natin. Kung meron pang sa pamilya na hindi pa nakakilala sa Panginoon, so ipanalangin natin na makakilala o hindi nyo pa nakakasama sa church, no? So ipag-pray nyo na makasama sa church, di ba? So unahin natin yung pananalangin para sa kanilang spiritual na pangangailangan, no, ng pamilya po natin. Tapos pangalawa po, siyempre yung pangangailangan nyo sa family, material, no? So hindi lang naman spiritual na pangangailangan, kasama yung material na pangangailangan, no? O kahit yung relational, no, na pangangailangan ng family natin. Sige, sabay-sabay tayo dumulog sa Panginoon at sabay-sabay nating itaas sa Panginoon ang ating pamilya ngayong umaga. Hallelujah. 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 Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Invite the Lord in your family. Invite the Lord in your homes. Invite God's presence in your homes. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
Okay, so let's pray. Salamat po aming dakilang Ama. Kami po ay idinisenyo ninyo, Panginoon, na meron pong pamilya, Panginoon, sa daigdig na ito. Ama, marami pong salamat. At Lord, amin pong binubuksan ang pintuan ng bawat sambahayan, Panginoon, na nire-represent po ngayon. Lord God, sa iyong pagkilos, sa iyong pagsama, Panginoon, sa bawat sambahayan po namin. At aming sinasaraduhan, Panginoon, ang lahat ng pintuan, Panginoon, ng kaaway, Panginoon, sa aming po mga tahanan. Na wala siyang karapatan, Panginoon, na pumasok at manggambala, Panginoon, sa aming mga sambahayan. Panginoon, salamat sa iyong pangako na kung kami mananalig sa inyo, ay ang aming buong sambahayan, Panginoon, ay maliligtas din po. Kaya, Panginoon, ipinangahawakan po namin na ito ay iyong pangako, ito ay iyong kalooban. Lord, ang buong sambahayan namin po ay makakilala sa iyo at makilala ka bilang Panginoon, bilang tagapagligtas at makasama namin, Ama, sa pagpapasalamat, pagpupuri sa inyo, Lord, sa paglilingkod po sa inyo. Lord, marami pong salamat, Lord God, at tulungan niyo po kami, Lord, na patuloy na patatagin ang aming mga sambahayan, magmula po sa pananalangin, ng sama-sama, Panginoon, pag-uusap, Lord, pagtutulong-tulong, Lord, para maitaguyod po ang buong sambahayan po namin, Ama. Ama, pagpalain niyo po ang bawat sambahayan, Ama, ng iyong pong mga anak. Lord, salamat po. Salamat sa magandang plano niyo, Panginoon, sa bawat sambahayan po namin. Salamat, Lord, sa bawat magandang plano niyo, Lord, sa bawat mga anak, Panginoon, sa mga magulang, Panginoon. Maraming pong salamat. Matupad po ang inyong magandang plano, Panginoon, sa bawat pamilya po namin, Ama. Purihin ka nga po. So po pinakamataas na papuri sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So salamat sa Lord. Pwede na tayo makabalik sa ating upuan.